sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pang-budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Isang magandang hapon po, Budget Peeps. Thank God it's Friday and Happy New Year. Ako po si R. Vargas ng Department of Budget and Management. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, R.
Happy New Year! Happy New Year, partner! Happy 2025 po sa ating lahat, sa mga ka-budget peeps po natin dyan na nakatutok saan mang panig ng Pilipinas. Ako naman po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At welcome po sa programang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Nako, partner Richard, yung matutunghayan nila ngayon ay Tambalang Vargas pala, ano ha? For the first time. At dito po sa ating at dito po sa ating programa na hatid sa inyo ng Department of Budget and Management, ang usapang budget natin ay napapakinggan po sa pamagitan ng Radyo Pilipinas, 738 kHz sa pihitan po yan ng inyong mga radyo sa AM band. At sabay din po tayong napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, tayo ay nasa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, sa FB page ng Philippine Information Agency at ng Usapang Budget Natin page ng DBM. So maraming choices yan ha. Marami po kayong pagpipilian para po kami ay mapanood at mapakinggan. Kaya naman po, like, share na po. Yes, pwede po yan. I-share, i-like ang ating pong programa ngayong araw na ito. Unang episode natin for the year 2025. Tama ka dyan, R. Kaya naman po, punong-puno po sa balita at impormasyon ang ating programa ngayong hapon. At mamaya po makakasama natin ang Secretary General mismo ng Philippine Red Cross. Walang iba kung hindi si SecGen Gwendolyn Pang. Pero bago yan, narito muna ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 6.326 trilyong pisong national budget para ngayong taong 2025 nitong nagdaang Lunes, December 30, 2024. Ang halaga ay mas mababa sa orihinal na 6.352 trilyong piso na panukala matapos i-veto ang 194 bilyong piso na hindi naayon sa priority programs ng administrasyon. Matatandaang napagbaliba ng paglagda noong December 20 upang busisiin ng Pangulo ang BICAM version ng proposed national budget. Ayon sa Pangulo, seryoso nilang tinuturing ang kanilang tungkulin bilang tagapangalaga ng pera ng mga nagbabayad ng buwis, kaya't direktang na-veto ang mga line items na hindi tugma sa kanilang mga prioridad. Sa 194 bilyong piso na na-veto, 26.065 bilyong piso ay para sa mga proyekto ng DPWH at 168.240 bilyong piso ay para sa unprogrammed appropriations. Sinabi rin ni Budget Secretary Pangandaman na isinailalim sa conditional implementation ng Pangulo ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP at iba pang programa at proyekto upang matiyak ang estriktong pagsunod sa mga legal na pamantayan at guidelines. Sa ilalim ng inaprobahang budget, nangunguna pa rin ang education sector na may higit 1.055 trilyong piso. Kasunod ang DPWH na may tinatayang 1.007.9 trilyong piso at iba pang ahensya tulad ng DOH, DILG, DND, DSWD, DA, DOTR, Judiciary, DOLE at DOJ. Oras ay 5:10 ng hapon. Tuloy na ang medical allowance para sa mga government personnel. Ito ay makaraang lagdaan ni DBM Secretary Nina Pangandaman ang Budget Circular Number 2024-6 na nagbibigay ng gabay sa pagbibigay ng medical allowance sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno simula fiscal year 2025. Ang medical allowance ay alinsunod sa Executive Number 64 Series of 2024 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nilagdaan noong August 2, 2024 na nagtatakda rin ng pagtaas ng sahod at iba pang benepisyo ng mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Secretary Pangandaman, ito ay katuparan ng pangako na matagal na niyang pangarap para sa ating mga kababayan, kung saan ang pagpasok ngayon ng 2025, maaari na silang makatanggap ng medical allowance para makatulong sa kanilang health-related expenses. Ang medical allowance na hindi lalampas sa 7,000 pesos kada taon ay ibibigay bilang tulong sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno
para makakuha ng HMO-type benefits. Sakop ng circular ang lahat ng civilian government personnel sa national government agencies, state universities and colleges, at government-owned and controlled corporations o GOCCs, pati na rin ang mga empleyado sa local government units at local water districts. Sa iba pang balita, nagpahayag ang DBM na buo ang suporta nito sa pagsulong ng Senado sa National Government Right-Sizing Bill o Senate Bill No. 890. Layo nitong gawing mas maayos ang operasyon ng gobyerno at mapalakas ang socio-economic growth. Sa pulong ng mga DBM Regional Directors and Personnel noong December 19, 2024, iginiit na mahalagang maipasa ang batas upang mas matugunan ang pangailangan ng mamamayan. Matatandaang noong December 18, itinulak ni Senate President Chis Escudero at Senator Joel Villanueva ang National Government Right-Sizing Bill sa Senado bilang sponsor at co-sponsor. Binigyan din ni Escudero ang kahalagahan ng batas sa pag-optimize ng laki ng gobyerno at pagpapahusay ng efficiency at cost effectiveness nito. Sa iba pang mga balita, mula 5,000 pesos ang mga Contract of Service o COS at Job Order or GO workers ng gobyerno ay makatatanggap na ng 7,000 pesos na gratuity pay simula nitong nakaraang December 15, 2024. Inanunsyo ito ni DBM Secretary Amena F. Pangandaman matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Administrative Order No. 28 na nagpapahintulot sa pagtaas ng gratuity pay para sa mga COS at GO workers sa gobyerno para sa fiscal year 2024. Ayon sa AO, ang mga GOs at COS na may 4 na buwang aktwal na serbisyo hanggang Disyembre 15, 2024 ay makatatanggap ng gratuity pay. Sinabi ni Secretary Pangandaman na ang huling pagtaas ng gratuity pay ay noon pang 2021 mula 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Subalit ngayon, sa ilalim ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, itinaas ito mula 5,000 pesos hanggang 7,000 pesos. Ang mga nagseserbisyo sa mga ng mas mababa sa 4 na buwan ay makatatanggap ng gratuity pay na pro rata 6,000 pesos para sa 3 hanggang 4 na buwan, 5,000 pesos para sa 2 hanggang 3 buwan, at 4,000 pesos naman para sa mas bababa sa 2 buwan. 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon sa iba pang pangyayari. Pangungunahan ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman ng unang Open Government Partnership o OGP Fund Run bilang paghahanda sa OGP Asia and the Pacific Regional Meeting sa Maynila sa February 5 hanggang 7, 2025. Nakipagtulungan ng DBM sa Metropolitan Manila Development Authority at Philippine Red Cross para sa Fund Run na gaganapin sa January 26, 2025 sa Quirino Grandstand. Nilagdaan ni Secretary Mina ang kasunduan kasama sina MMDA Chair Attorney Romando Artes at PRC Secretary General Gwendolyn Pang noong December 12. Ang MMDA ang mag-aasikaso ng logistics, ruta at trapiko habang ang PRC ang magiging benepisyaryo ng event. Ang OGP Fun Run ay may race courses 3 kilometers, 5 kilometers at 10 kilometers at bukas ito sa publiko. Layunin nitong palakasin ng komunidad at itaas ang kamalayan tungkol sa transparency, accountability at participatory governance. Kaya sa mga nais sumali sa Fun Run, abay welcome po kayo. Kaya alamin ang detalye dito sa ating Usapang Budget Facebook page at sa social media pages ng DBM, PRC at MMDA. At yan ang mga tampok na balita sa ating budget news. At sa oras pong ito, mga ka-budget peeps, dagdag kaalaman na naman para sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga tagapakinig. Dahil oras na para sa ating Budget 101. Hello, Budget Peeps! Kamakailan ay formal na ilunsad ng Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM ang PSDBM PhilJEPS e-Marketplace. Ito ay ginanap sa isang ceremonial launching sa PICC noong Friday the 13th
ng December 2024. Noong December 14, 2024 naman ay nailathala sa Manila Bulletin ang listahan ng mga maipagbibiling Common Use Supplies and Equipment or CSE. Ito ang opisyal na hudyat para sa mga client agencies na tuluyang makapag-order sa e-marketplace. Simula po noong December 14 ay available na ang motor vehicle sa e-marketplace. Sa mga susunod na linggo at buwan naman ay madadagdagan po ito ng ibang CSE items tulad ng airline tickets, cloud computing services, software and licenses at marami pang iba. Ang e-marketplace ay additional feature ng PSDBM's Modernized Philippine Government Electronic Procurement System or MPhilGEPS, kung saan makakabili ang mga government agencies ng CSE tulad na sa kung paano makapag-online shopping sa mga pangunahing e-commerce platforms like Lazada and Shopee. Sa e-marketplace, procurement happens right at your fingertips. Search, select, and purchase with only a few clicks, mapapasakamay na ng mga procuring entities ang CSE requirements. At dahil dito, labis na napapaikli ang madalas ay mahabang proseso ng procurement. Mayroon ding itong compare feature at feedback mechanism para sa mas pinabuting customer experience. Sa e-marketplace, sigurado din na lahat ng produkto ay galing lamang sa mga legally, technically, and financially capable suppliers kaya garantisado ang kalidad. Bukod dito ay tiyak din ang savings ng ahensya dahil higit na mura ang halaga ng mga produkto kumpara sa commercial market price. Lahat ng ito ay naaayon sa aprobadong guidelines for the pilot implementation of e-marketplace na nilagdaan ng mga miyembro ng Government Procurement Policy Board sa ilalim ng pamumuno ni DBM Secretary Amena F. Pangandaman. Ang nasabing guidelines naman ay kaakibat ng kasasabatas lamang ng New Government Procurement Act na idineklarang priority bill ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., putting digitalization at the core of the Philippine public procurement and mandating the whole of government, including local government units, to procure only from PSDBM. At yan ang Budget 101 ngayong linggo. Sama-sama po tayo muli next week, Budget Pips. Ako po si Edie Jen Entridicio Cao ng PSDBM. Alright, yan po ang bagong kaalaman hatid sa atin ng Budget 101, linggo-linggo. At syempre, we would like to thank si Attorney Jen Entridicio Caong na naghatid po sa atin ng Budget 101. Siya po ang Executive Director ng Procurement Service ng Department of Budget and Management. At yun nga po, binahagi niya yung magandang balita tungkol dyan sa e-marketplace. Maraming salamat po, Edie Jen. At mga budget peeps, wag po kayong bibitiw dahil mahaba-haba ang ating kwentuhan kasama ang ating guest. Two parts, yes. Dahil ang susunod nating segment ay ang Budget Matters at makakasama natin walang iba kundi ang Secretary General ng Philippine Red Cross, si Secretary Gwen Pang. Tutok lamang po at magbabalik ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala. Abante Bisdak number 35. Abante Bisdak number 35. Bisdak, 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 Abante Bisdak Party List 2025. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. .24 ng hapon. Patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa ating programa Usapang Budget Natin. At ako po si R. Vargas. Shoutout muna partner Richard. Shoutout sa ating mga taga-subaybay. Ito, maraming nanonood sa atin at nakikinig sa ating online sa pamagitan ng Radyo Pilipinas Facebook page. Nanonood si Tristan Wyatt Gulay. Ayan, nanonood siya, nakatutok. Si Dine at Dory Vargas ay nanonood din. Vargas to Vargas daw ang ating tandem. Wow, back at, to back. Oo, syempre, may bilin pala si bago mag-New Year na i-shout out ko siya, si Attorney Edward Hipe. Ayan, shout out. Munti ko na makalimutan. Congratulations, Attorney. Yes. Partner. Saan na ba tayo? Okay. Ikaw na magpakilala ka. Ako naman po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management at kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong sa pihitan ng inyong mga radyo. Tama ka dyan, partner. Sabay din tayong napapanood sa telebisyon at syempre, sabi ko nga kanina, via Facebook Live ng Philippine Information Agency at ng Radyo Pilipinas. Ganon din sa Usapang Budget Natin page ng Department of Budget and Management. At this point, dumako na po tayo sa ating tampok na Budget Matters. Usapang Budget Natin. Budget Matters. Alright, isa na naman pong makabuluhang talakayan ng ating hatid ngayon sa ating palatuntunan dito sa Budget Matters ng Usapang Budget Natin. Yes, tama ka dyan, R, dahil ngayong hapon atin pong tatalakayin yung tungkol dito sa magiging partisipasyon ng Philippine Red Cross sa magaganap na Open Government Partnership or OGP Fun Run. Correct. January 26. Oo, January 26 nga ito gaganapin at yan ay sa Quirino Grandstand kung hindi ako nagkakamali. Yes. At syempre, aalamin din natin sa ating guest ngayong hapon yung pinaka-function, ano ba itong tungkulin ginagawang ng Philippine Red Cross o ng PRC. Kaya naman po mga ka-budget peeps, natutuwa po tayo at napaunlakan tayo ngayong hapon ng mismong Secretary General ng Philippine Red Cross. Wala pong iba kung hindi si SecGen Gwendolyn Pang. Magandang hapon po, SecGen Gwen, and Happy New Year po sa inyo. Happy New Year. Magandang hapon and Happy New Year din sa inyo, Richard and AR, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang Usapang Budget natin dito sa Radyo Publiko. Kumusta po ba ang inyong naging selebrasyon nung nakaraang Pasko at pagsalubong sa bagong taon, SecGen? Well, masaya po kami sa kabuhan ng Philippine Red Cross sa pagsalubong po ng New Year dahil kami po'y tuloy-tuloy nagbibigay serbisyo kahit sabihin mo ay nagbabakasyon na yung ating mga kababayan
So kami po ay busy din dun sa Canlaon, yung sa Mount Canlaon, no? Kasi syempre meron siyang activity na putok-putok paminsan-minsan. So may mga evacuees tayo na inaalagaan. So hanggang ngayon nandun po tayo, kahit aside ko nagbabakasyon, nandun po yung mga kasama natin sa Philippine Red Cross, sa side po ng Negros Occidental, sa side po ng Negros Oriental. And then syempre yung Typhoon Christine, yung multiple cyclones natin operation, kung saan meron tayong 6 climate related disasters noong October na hanggang early November. 6 po yan lahat. So in different provinces, mula norte hanggang Bicol, tayo po ay tuloy-tuloy pagbibigay din ng tulong. And then hindi lang yon, nakasubaybay din tayo sa mga traffic, no? Tsaka mga umuuwing mga biyahero natin, uwi ng probinsya. Tsaka syempre kahit sabihin mong New Year, we also provided help, mga babala natin na binigay at saka iba't ibang mga mga reminders natin, no, sa ating mga babayan. So tuloy-tuloy tayo. Pero masaya naman ang ating New Year kasi January ang dami nating mga activities. Sa dyan ay itong OGP Fun Run or the Open Government Partnership Fun Run. So pinaghahandaan po natin. Ayun. At saka itong November 9 yung Feast of the Black nasa rin din. Yes, next week na yan. Very good naman yan, Sec Jen. Kahit nakabakasyon, nakatutok pa rin ang Philippine Red Cross. Okay, yes. Bagamat po ang PRC ay bahagi ng isang international humanitarian organization, abay, Sec Jen, marami po ang nag-aakalang kababayan natin na pinagkakamalang kayong isang government agency. Ano nga bang inyong mandato at paano nagsimula ang Red Cross dito sa ating bansa? Well, ang Philippine Red Cross po ay matagal na po sa Pilipinas, no? Before, we are under the American Red Cross. It was only until 1947 that Philippine Red Cross became a full-fledged national society. Tsaka tinawag na Philippine Red Cross. Nung araw ang tawag po sa amin ay branch of the American Red Cross. So then sabi ko nga, only until 1947 that we gained our independence as a national society, kaya tinawag tayo the Philippine National Red Cross. However, noong 2009 through President GMA, we renamed the Philippine National Red Cross to Philippine Red Cross. So ang ito po ay we are formed by a law. So RA 95 naging RA 10072 noong 2009 dahil may mga binago po tayo sa batas, no, na nag-form ng Philippine Red Cross. Ang ating mandato po ay we are an independent national Red Cross society that is auxiliary to the public in discharge of humanitarian function. Ibig sabihin, pag kailangan natin magbigay ng humanitarian support or humanitarian work, ayan po ang mandato ng Philippine Red Cross sa larangan po ng kalusugan, health, disaster response and management, sa sa welfare, sa dugo, at iba't iba pa pong mga humanitarian service. Kasama din po diyan ang promotion of volunteer work at the same time membership to the Philippine Red Cross. Ang lahat po ay sambayanan Pilipino at saka po mga even foreigners na nasa Pilipinas ay open po ang ating membership para sa lahat. Yes. Kasi ang Red Cross po ay para sa lahat. So, yun pong ating mandate. Nakikita niyo pag may emergency, nandiyan ang Red Cross. Yes. Pag may kailangan dugo, nandiyan ang Red Cross. Pag may mga COVID, itong mga pandemic, epidemic, at saka po itong mga outbreak, nandiyan ang Red Cross. Welfare, yung mga kailangan natin mga referrals, restoring family links, psychosocial support, nandiyan po ang welfare service natin, volunteer work. So, kaya safety services, yung first aid po. Nagbibigay po tayo ng mga training, kasama po yan sa ating health program and emergency program natin. So, yan po yung mandato ng Philippine Red Cross. Kami po ang auxiliary or partner ng government in discharge of humanitarian functions. Opo, very active po ang Philippine Red Cross throughout the year at very visible, very active sa anumang
kalamidad, present lagi, emergencies o at pinsan or di ba? Tatawag ka ng pinsan kasi pares tayo ng last name. So isa sa mga pinsan nga ba kayo? Hindi po. Napaisip nga ako kanina, so nagkamali ba ng sulat to kasi parehong Varga? Hindi po. Ano po, Sec Jen, isa po sa mga buwan na madalas may pinakamaraming emergencies, syempre yung Enero kasi ito yung maraming nagpapaputok, maraming mga emergencies na nangyayari, sunog, loose firearms or ligaw na bala kung tawagin, tsaka mga expectancies, yung sa mga deliveries ng pregnancies. So, ano po ang naging pagkilos ng Red Cross nitong nagdaang New Year or celebration po natin ng New Year? Ang ginawa po natin ay naghahanda po tayo talaga. So, number one, nagpapalista po kami ng ating mga volunteers kasi alam natin, magbabakasyon po ang mga volunteers at saka mga tao natin. So, nagpasabi kami na, paghandaan natin ang New Year, kailangan meron tayong mga response team na in case of emergency, meron tayong pwedeng immobilize ng mga ng mga volunteers and staff natin para magbigay tulong. So, yun po ang una namin ginawa. So, sa lahat po ng Red Cross, mula head office hanggang chapter office namin, meron po tayong 102 chapters all over the country. Binigyan namin ng marching order lahat, lalo ng ating chairman Gordon kasi hindi siya papayag na wala talagang responder. So kami po nag-announce ng maaga pa lang na kailangan natin ng volunteers at staff na nakalista po sila, sino pong on duty from November 20 hanggang January 2 para tumulong po kasi may umuwi na po ng maaga. Alam natin may long weekend tayo ngayon at marami pong nag-schedule ng uuwi sa iba't ibang mga probinsya. So naghanda tayo ng mga ambulansya natin, rescue truck, fire trucks. Naghanda rin po tayo ng mga water tankers natin, responders, rescuers, yung mga first aiders natin, mga command incident staff natin and volunteers. So pinaghandaan po natin lahat yan para dun sa parating na New Year, nung nakaraan na New Year's Eve hanggang January 1st ng madaling araw. Then naka-station po kami, nagbigay alam din po kami sa iba't ibang mga local government unit at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at saka sa fire brigade, pag kailangan ng augmentation doon ng Red Cross or kailangan nilang kaming sumuporta, nandyan po kami. So we were very busy, but before that nagbigay din po kami ng ng mga papayo, babala, paano maiwasan ang pagpaputok, So, yun, kaya kaya medyo maganda din ang although meron tayong case na report tulad sa Central Luzon, merong isang 78 years old na lolo po na nagsindi po ng sinturon ni Judas, siya po na-admit with multiple injuries. Nung December 22 siya nagpaputok, 27 namatay po siya. So, meron din po tayong isang incident na report po sa Region 1 involving 44-year-old po na pasyente na malalaki. Nagsindi rin po ng triangle na firecracker. Nagsustain po siya ng injury sa ulo at saka na-admit po siya sa Region 1 Medical Center. Namatay din po siya same day. Ito lang po so far yung dalawang major incident na bukod may mga konting incident po kayo natatanggap, yung mga medyong mga sugat, ito po yung dalawang casualties na reported po sa amin ng aming Red Cross chapters. Better siya than previous years, pero syempre mas maganda kung talagang zero incident tayo sa casualty. So yun po ang So sana next year talagang dapat gumamit na po tayo ng iba't ibang way para kung kung ang ating paniniwala ay pantaboy po ng malas or gumawa ng iba't ibang way na mag-create ng noise para i-celebrate ang ating New Year ng healthy, safe at saka mapayapa. Sec Jen, talagang napakagandang marinig na tutok ang Red Cross kahit sa mismong selebrasyon ng bagong taon. Sec Jen, bilang pagtanaw dito ng nagdaang 2024, ano-ano po ba yung mga ilan sa hindi ninyo malilimutang accomplishments ng PRC etong nagdaang 2024? Yung una-una po, we are very proud to say kasama po namin ang
Department of Budget and Management, si Secretary Mina, na naglungsad po kami ng Dugtong Buhay Movement. Kasi po ang dugo po sa ating bansa ay napakahirap pa rin abutin yung ating target. Kasi marami pa rin pong natatakot magbigay ng dugo, pero pataas po ng pataas ang pangailangan ng dugo. Lalo na ngayon, no, as we speak, ang dami pong cases ng dengue, ang dami din pong cases ng cancer na nangailangan tayo ng platelet concentrate. So, at nagbakasyon pa yung ating mga kababayan na iba. So, ang baba ng numbers, nakikiusap po, mag-donate po tayo. So anyway, blood po ang isa. Ang Dugtong Buhay Movement po ay blood po yung ating focus dyan. Ang ating na-collect po as of December 15 ay 753,000 units na po altogether, kasama po dyan yung contribution po ng DBM mula po sa Dugtong Buhay Movement, project natin. Nag-increase po tayo ng 7% as compared to last year na collection, which is to us, we're very happy kasi hindi po tayo nag-decrease ng collection. Tumaas pa po ang collection ng Philippine Red Cross. And then yung in terms of patients served, sa dami po ng pasyente na served natin, nag-increase din po tayo ng 7.4% higher po than last year. Nag-serve po tayo ngayon ng 284,592 na pasyente. Yun po yung dugong na kolekta ng Philippine Red Cross. Napunta po yan sa 284,592 patients. So yun po ang natulungan natin. Nagkaroon po tayo ng mga partnership with major hospitals tulad ng St. Luke's Global and St. Luke's Quezon City, Cardinal Santos, Ayala Healthway, Cancer Care, yung ating Sacred Heart Hospital sa Malolos. Then soon po, hopefully, makapag-partnership na rin po tayo sa Manila Doctors Hospital and KTI Philippine Heart Center. Ito po yung partnership na to. They don't need to call us. The patient need not to call us. Kasi ang sistema ngayon, the patient or the hospital will need to call us kung may kailangan dugo. Yung nabanggit ko mga partners ay pumayag po sila na we deliver the blood to them already para din sa tumawag sa amin. May iwasan natin yung paghahanap pa ng dugo ng pasyente at ng hospital kasi we want to save time. Tama. Time is of the essence. Kailangan marespondihan agad yung pangailangan ng dugo. So yun po yung partnership na nagawa. So malaking accomplishment po yun, no, na masasabi ko kasi hindi po madali ang pag-agrihan yung ganun na sistema. So I hope dumami pa rin tayo na mag-agree. So for now, ang partner po ng Philippine Red Cross ay nasa 800 hospitals. Ayun. Pero 6 pa lang po yung hospitals na nag-agree dun sa delivery ng dugo. So we hope sana dumami pa yung mga nangailangan ng ganon. And then nag-open po kami ng additional na blood service facilities tulad ng apheresis center po sa Silang, sa Butuan pala City. Nag-open po tayo ng new blood facility sa Silang, Cavite. Ibig sabihin, para mas malapit sa taong ating facilities. All in all, meron po tayong 108, pero with the 2 additional, more than that po yung ating na-establish. And we will add more, no? Sa Sinaloan, Laguna, Santa Rosa, Laguna, Baler, Aurora, Imus, Cavite, dadami pa po tayo. Tsaka po sa Benguet and Palawan. Naku, so, dami pala accomplishment report ng PRC, ano? So, hindi lang yon, no? Yung typhoon, di ba? Ang hirap kaya nung typhoon natin nung series of weather-related crisis natin, no? Nung Christine, yung tuloy-tuloy po na na mga na mga typhoons natin at saka yung mga severe weather conditions, yung 6 in a span of 1 month na bumisita sa atin, no? Yun po ang ating hindi po basta-basta kasi syempre parang phenomenal yun, parang almost first time in our history na ganong kalapit one after another yung ating narespondihang mga kalamidad, lalo na typhoons. So ito po yung Typhoon Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel, Pepito. Nasa 31,980 families ang natulungan natin. At saka, or 159,000 individuals ang ating natulungan po na pamilya. And then, yun po yung natulungan natin lahat, no? Na-happy po kami kasi kahit sabihin mong may donor fatigue, natulungan po kami ng mga donors namin para rumesponde po sa pangailangan ng pagkain, tubig, yung ating mga sleeping materials,
yung ating mga medical care, welfare assistance, nagpabahay po tayo, nagpa-repair din po tayo ng mga school buildings para po dito sa multiple cyclone operations natin noong October. So, yun nga, 31,819 pamilya po natulungan natin. Hindi lang yun, first aid din, no? Dumami rin po ang ating mga first aid participants at saka yung naturuan natin ng first aid. Then, hindi lang yun, marami pa po tayong mga iba't ibang mga programa, no? Sec Jen? Yes. Curious po kami doon sa nabanggit ninyo kanina regarding sa Dugtong Buhay Movement na partnership kung saan isa ang DBM sa naging instrumento. Kaya ninyo na-reach yung 700,000 na blood collection. Maaari nyo bang briefly lang po ipaliwanag kung tungkol saan po itong partnership na to between PRC and DBM? Well, kami po ay natutuwa kasi nung nagsama kami minsan ni Secretary Mina, Amena Pangandaman, ang ating DBM Secretary, na paliwanag po natin sa kanya yung pangailangan po ng dugo sa bansa. Kaya tamang-tama, nandun din po kami sa iba't ibang mga event, nagkasama, tapos manipula siyang partnership sa Coast Guard. So ang ginawa niya, naglungsad po siya through DBM, ng programang Dugtong Buhay Movement. Actually, nagpa-contest siya. Sabi niya, ano kaya magandang ipangalan sa ating programa para magkaroon tayo ng mas maraming dugong makokolekta? So, DBM pareho. DBM, Department of Budget and Management, tsaka DBM, Dugtong Buhay Movement. So, yung Dugtong Buhay Movement po, ang layon po niyan ay makakolekta ng dugo para po sa mga nangailangan ng dugo, para matugunan ng pansin yung mga pasyente natin na ngailangan ng dugo. So nagkaroon po tayo ng iba't ibang series of blood donation drives sa Philippine Coast Guard. Pumunta pa po ito si Sec Mina sa La Union. And then nagpartner din po tayo sa Academe, sa STI. And then yung latest po natin sa PGH tayo nagkaroon ng mass blood donation. Tuloy-tuloy po, napakasipag po ni Secretary Mina at saka lahat po ng pamilya ng DBM. Ito po yung partnership with the Philippine Red Cross, Philippine Coast Guard, Philippine National Police. Dumadami na po yung aming mga partners, PGH, tapos Coca-Cola, STI, at iba't iba pa po mga ahensya, no? So yung mga logo nakikita niyo dyan sa screen ngayon doon sa aming tarpaulin, yan po yung mga ka-partner po natin. MMDA, kasama na rin po natin sa sa mass blood donation drive natin. So, yan po. Tsaka nag-commit din po si Sec Mina na sabi niya next year, lakihan pa natin. Kasi medyo late kami nag-start ng 2024. So, gusto niya next year, mas madami pa po kaming matutulungan mula po dyan sa Dugtong Buhay Movement Program for joint bloodletting activity po ng iba't ibang mga organizations, agencies, at private sector. Yan po yung layon ng program. Napakaganda po nito at kami po ay marami pong natutulungan. So far, ang nakolekta po nating dugo ay almost for 1,000 bags of blood na po sa ating 4 blood donation drives. Yes. Next year, mas marami pa po tayong gagawin na blood drive with DBM sa Dugtong Buhay Movement Program. So sa 1,000 bags na yan, possible po na tulungan natin ay apat kada bag, so mga almost 4,000 po na pasyente. Kasi times 4 po ang isang bag ng dugo na pwede nating makuha sa isang donor. At hindi lang natitigil dyan, gaya nga na sinabi ni Sec Jen at saka pangako ni Sec Mina, puspusan ng ating drive para magkaroon ng maraming collection this coming or ngayong taon na to, 2025. Ayan. Si Sec Mina po mismo ang lumalakad. Siya po talagang kumakausap sa iba't ibang mga partners and agencies po. Kaya kami po ay talagang nagpapasalamat kay Secretary Mina kasi ito passion niya talaga, to advocacy niya. Hindi lang to hindi lang siya naniniwala siya na ang trabaho ng Department of Budget ay hindi lang pang budget. Kasama dyan para mapasigurong talagang maganda yung ating pagtakbo ng ating bansa. Dapat nandiyan din yung safety, health, at saka welfare ng mga tao. Sec Jen at partner, bibitinin muna natin sila dahil marami pa tayong gustong itanong sa ating guest na si Sec Jen Gwen sa ating panayam sa kanya. Kaya wag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang programang
Usapang budget natin dahil budget natin ito. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sa pagbabalita, tamang impormasyon ang inyong makukuha. Patuloy ang pagpapalakas ng Bureau of Soils and Water Management. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na maging no-bully zone. Tayo ng housing development sa Camp Abu Bakar. Totoong balita sa gitna ng bawat kaganapan. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang Tagumpay na naisilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. 5:49 ng hapon at welcome back po sa ating programa. Nakatutok pa rin kayo sa ating program na Usapang Budget Natin. Ako po si R. Vargas. At sa pangalan po ni Undersecretary Galis Hope Libiran, ako naman po si Richard Vargas. Alright, at balikan po natin ang ating panayam kay Sec Jen Weng ng Philippine Red Cross. Yes. Kasama ba natin si Sec Jen Weng ngayon? Ayan, magandang hapon po muli, Sec Jen. Kanina po nabanggit ninyo yung Dugtong Buhay Movement, ano ha? Pero bukod po dito sa Dugtong Buhay Movement, may ilo-launch daw po na ang DBM kamakailan, ni-launch itong OGP Fun Run. Kailan po ba ito at ano po ang magiging role ng Philippine Red Cross dito sa inisyatibong ito? Wala yatang audio. Nakamute po yata kayo. Nakamute po yata kayo, ma'am? Okay. Minute ko kayo na habang nagko-commercial tayo. So yung ano po, yung OGP Fund Run or yung Open Government Partnership Fund Run, ito po ay dahil si Sec Mina po ay siya po ang in charge ngayon ng conference ng OGP. OGP po is Open Government Partnership. Ito po ay isang partnership, global po tong programa na to. And then ang layon po niya is to promote transparency, to promote accountability, innovation at iba't iba pa pong mga programa ng government mula pa po sa iba't ibang bansa. Pero sa Philippines po, itong conference na mangyayari sa Philippines, itong February 5 to 7 this year na mangyayari sa PICC, ito po ay ang pupunta po rito ay dadayo po rito ang mga members po mula po sa Asia and the Pacific. No? So again, ang in charge si Sec Mina, and then sabi niya kailangan siguro magkaroon tayo ng magandang way na magkaroon ng awareness drive, no? So siguro maganda, sabi niya, may fund run tayo. So kaya nagkaroon ng Open Government Partnership Fund Run. So ito po yung Open Government Partnership Fund Run na ito ay para po sa magkaroon ng awareness sa fund drive na yon, no? And then ito po ay in-invite po niya ang iba't ibang mga ahensya ng government, iba't ibang mga private sector para sumali. So ito po ay partnership po ng DBM, ng MMDA at ng Philippine Red Cross, no? Para po ma-promote po yung awareness po ng OGP. So ang role po ng Philippine Red Cross dito ay may iba't ibang role po kami, no? So DBM po yung
ang main natin, agency nagpo-promote po nito. And then ang MMDA po is sa logistics naman ang support nila kasi gagawin to sa Quirino Grandstand para ma-organize yung run natin. So tatlo po yung run. Meron po tayong 3-kilometer run, 5-kilometer run, at 3, 5, and 10-kilometer run. So siguro kami ni nasa ano kami? Nasa 3 kami o less. So yun. Fun run kasi to. So, iniimbitahan po namin lahat ng mga gustong tumakbo or kahit di po kayo tatakbo, lalakad lang kayo, you can walk with us. Ang importante, we are in the spirit of one here dun sa Open Government Partnership. So, ang Red Cross po dito ay kami po ang mag-register ng iba't iba pong mga tatakbo. No? So, kung gusto po ninyong sumali, nandyan po yung ating link, may QR code po tayo. I think pwede natin i-flash yung ating QR code. They can actually join through that QR code, through that link, or kung hindi, tawag na lang po kayo sa aming hotline 140 or 1158. Bibigay po namin sa inyong link namin, or punta kayo sa website ng Philippine Red Cross or Facebook page. We will post the QR code. Mag-register po kayo doon. That's one way. Another way po is you go to the nearest Red Cross office in your area para mag-register po kayo. NCR po to, National Capital Region or Metro Manila, ang ating fund drive. And then, fun run. And then, ito po ay gaganapin sa January 26 sa Quirino Grandstand. So, yan po yung ating event. So, gusto po natin mas madami pong mag-participate, the better. Kasi si Sec Mina din, ang gusto rin niya rito is, sabi niya sa Red Cross, i-donate ko na sa Red Cross yung proceeds nito. Kasi alam niya, marami nangailangan ng dugo sa Philippine Red Cross. Marami tayong natutulungan pag may disaster. Yes. Kaya sabi niya, sige, kolekin na lang yung fee. So ang ating fee po, napakamura lang sa ating fun run. Sa 3,000 kilometer run, 3K run po natin ay 700 pesos. Sa 5K run natin ay 800 pesos. Sa 10K run natin ay 1,000 pesos. So kami ang role po namin is to register the runners and also collect the fees. Pag nakuha po namin yan, we will have to report to DBM and MMDA kasi mag-partner po kaming tatlo. Saan po gagamitin yung funds, yung proceeds, and then how we are, pag nagamit na po yung proceeds, we will also report kung saan napunta po specifically yung funds. So yun po yun. And I think this will be a fun run, itong OGP fun run natin sa January 26. So magkita-kita po tayo. Open for all ages, open to the public. Hindi naman necessarily kailangan tumakbo. Basta you want to start an active lifestyle, you can join, or gusto mo lang maka-network, makakilala ng mga bagong kaibigan. Open na open po tayo, di ba, Sec Jen? Yes. Open po to sa lahat. So napag-usapan na rin po namin kasi di ko nga alam kung makakatakbo po kami. Sige po, last message na lang po, promote po natin, Sec Jen, ng ating ang ating OGP Fund Run. At kung meron po kayong gustong i-shoutout, go ahead po. Yes. Also, mag-register na po kayo. We want to see you at the Fund Run January 26 sa Quirino Grandstand. And before that, please register. Open na po yung aming registration. So, punta lang po kayo sa aming Facebook page. Ito po yung QR code. Yes. No? Yan. Picturean na po ninyo yan. And please help us disseminate that. The more people who will know the OGP Fund Run, the better. Join us. So please, take the photo of the QR code and register. No, again, madaling-madali lang po. Kahit di po kayo tatakbo, maganda po. You just come together in the spirit of itong good governance and also to promote healthy lifestyle, healthy living, no? Yes. So yun yung gusto natin i-promote dito. So kaya we want to see you on January 26. So malaking tulong po to yung registration fee nyo sa Red Cross para makatuloy-tuloy kami programa. Yung participation naman ninyo, malaking tulong din to sa pag-promote na Philippines ay host ng Open Government Partnership Conference na magaganap naman po sa February 5 to 7. Yan. Alright, maraming salamat. January 26, Quirino Grandstand, magkita-kita po tayo doon. Matanda, bata, mga estado sa buhay, government employee o nasa pribado man, welcome po kayo sa ating Open Government Partnership Fund Run. Maraming salamat po, PRC Sec Gen Gwen Pang.
Thank you very much, AR, and thank you very much, Richard. Salamat po. Thank you. Salamat po. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin ngayon pong araw ng Biyernes. Ako po si R. Vargas. Samahan po ninyo muli kami sa susunod na Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito pa rin sa impilan ng Radyo Pilipinas, mapapanood din sa TV at syempre tayo ay nasa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, PIA at Usapang Budget Natin page ng DBM. Nawa po ay may napulot kayo at natutunan sa mga itinampok natin ngayon sa ating programa at antabayanan po natin, pinsan, partner. Yes. Ang susunod na programa, ang Balitang Pambansa na hatid po ng Presidential Communications Office. At ako naman po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management. At ito ang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R.